Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibining Megan Kiesel, perennial girlfriend na mula sa BA2A at ngayon, punta naman tayo sa mga antas ng wika. Tatalakay natin ano ba at iba't ibang antas ng wika. Kasi hindi natin maiwasan sa ating araw-araw na pumuhay na makasalubong tayo ng pakikipagtalastasan sa ibang tao, sa iba't ibang lugar. Now, tumutukoy ito sa mga iba't ibang level o uri ng wikang ginagamit natin depende sa sitwasyon, depende sa taong kinakausap natin, hindi ba? So, dalawa ang pangunahing kategorya nito. Di formal at kategoryang formal. Nahati ito sa dalawang kategorya. So, punta tayo sa di formal. Di formal, ang wika ay maaring kolokyal, balbal o panlalawigan. Pareho silang mahalaga dahil ito, ang formal at di formal ay pareho silang mahalaga. Hindi lang si formal ay mahalaga kaysa kay di formal. Hindi. Sa kategoryang di formal at kategoryang formal, mahalaga silang dalawa dahil ito ay nakasalalay kung paano nating nagiging epektibo ang komunikasyon. Kung baga sa English, ito ay effective communication or effective communicator. Unahin natin muna ang di formal. Ang di formal na wika, di formal ang wika kapag ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ano ba yung sabihin ng pang-araw-araw? Ito ay natural, mabilis, at hindi formal na paraan ng pagkikipagsalita. Kumbaga, ginagamit ito sa pang-araw-araw natin sa pamumuhay, sa mga sa ating nakapaligid. Now, may tatlong uri ito. Ito ang kolokyal, balbal, at panlalawigan. Natis ito sa tatlo ang di formal na wika. Now, punta tayo sa kolokyal. Ito ay wikang ginagamit natin sa araw-araw na pakikipag-usap. Hindi rin ito kailangan nakasunod sa istruktura at mga alintuntunin ng mga baligrala. So, ang kolokyal ay pinakamaikling version ng sinasabi. Hindi nakasunod siya sa istruktura dahil ang mga salita, ang mga formal na salita ay pinaikli niya. No? Kaya hindi nakasunod ang kolokyal sa mga istruktura o mga balirala. No, hindi ito ay simpleng paraan ng pakikipag-usap kapag komportable ka sa kausap. Now, mga layunin ng kolokyal. Now, kolokyal ay ginawa ito para gawing madali ang pag-usap. Kasi nga, pinasimple na version. At mas natural at mas mabilis pakinggan. Nagpapakita ng pagiging casual. Kaya nga, hindi nakasunod sa alintunan ng mga barilala kasi ito ay kapag komportable kang may pag-uusapan or komportable kang may kausap. Halimbawa, ng formal ng kolokyal, salitang tara at musta, hindi ba? Pinaikli niya. Musta, di ba salita yun ay kumusta? Di ba? Paano? Ayan. Pinaikli niya yung version. Saan ka pupunta? Saan ka punta? Di ba? So, nagiging casual ito. May casual dahil komportable. May pakikipag-usap kapag komportable ka sa kausap mo. So, halimbawa sa pangusap, musta? Tara, mamaya sa kantina. Ganon. So, bakit ito kolokyal? Dahil pinaikli at sinimpleng version ito ng formal na wika. Yun ay kolokyal. Punta tayo sa balbal. Ang balbal, ito ay mga salitang nagbabago ang kahulugan sa paglipas ng panahon. Madalas din itong narinig ginagamit sa lansangan. Halimbawa, lapang para sa pagkain, airpat para sa tatay, baduy para sa nagsusuot ng damit na hindi uso.
Now, ang balbal ay tinatawag na salitang kalye o wika ng barkada. Bakit? Dahil ito ang pinakabababa sa antas ng wika dahil ito ang kinakilala sa formal na sitwasyon. Ginagamit lang kasi ito sa mga grupo o samahang may sariling lingwahe. No? Sa bawat grupo kasi ng mga tao, hindi natin maintindihan yung iba dahil hindi tayo kasama sa kanilang grupo. Kumbaga, may iba't ibang grupo, may iba't ibang lingwahe na kanilang nabubuo or binuo. Na makibagay sa grupo or kaya magpatawa o magpasigla sa usapan. So, sa halimbawa, 'di ba? Like ngayon, di ba? Ginagamit ito sa airpot para sa tatay, baduy para sa nagsusot ng damit hindi uso. Ano pa yung werpa, di ba? Ano yun? Power. And then char, di ba? Ginagamit yon. So ibig sabihin joke lang, hindi ba? So may mga grupo din na hindi maintindihan yung may mga lingwahe tayong hindi maintindihan ng iba. Dahil kaya nga hindi sila kasama ng ating grupo. So like ito, bro, lapang na tayo, gutom na ako. So pag hindi ka nakasali sa kanilang grupo, hindi mo alam yung meaning, hindi ba? Hindi mo alam yung kahulugan. So ang balbal ay isang yung ginagamit lang sa grupo o samahang may sariling lingwaheng na binuo nila. So bakit ito balbal? Dahil hindi ito ginagamit sa formal na usapan at mas parang pangbarkada ito kasi grupo-grupo nga. Diba? So, dito tayo sa panlalawigan. Ito ay kilala rin sa tawag na dialekto o wikang ginagamit sa isang tiyak na puok o lugar. Bawat dialekto ay sariling tono at pagkakahulugan ng mga salitang nakapaloob sa wika. Halimbawa, ang wikang Tagalog ay may iba't ibang dialekto. Ang mga nakatira sa lalawigan ng Zambales, Bulacan, Mindoro, Batangas, Quezon, Cavite, Laguna, Rizal, Marinduque, gayon din sa Kainilan ay may iba't ibang paraan ng estilo ng paggamit ng Tagalog. Dahil may magkakaibang tono at pagkakahulugan ng mga salita, maaaring magkaiba, no? Maaring magkaiba ang magiging pag-unawa sa isang pangusap o pahayag. So, ulitin ko, dahil may magkaibang tono at pagkakahulugan ng mga salita, maaring magkaiba ang pagiging pag-unawa sa isang pangusap o pahayag. Halimbawa, nakain ka ba ng isda? Ano ang naisip mong kahulugan? Isang taong kumakain ng isda o isang taong kinakain ng isda? Hindi ba? So, magkaiba yon. Like, nakain ka ba ng isda? Like, isang taong kumakain ng isda or isang taong kinain ng isda? So, yon, magkaiba. Ito ang wikang natatangi sa isang rehiyon. Now, iba siya sa, malilito kayo, iba siya sa balbal dahil pang barkada o grupo lamang. Ang pampanlawigan ay isang rehiyon na talaga. Yung dialekto na talaga ang pinag-uusapan. Kadalasang iba ang bigkas, tono at kahulugan kumpara sa karaniwang Tagalog. Nagmula ito sa kulturang lugar ng mga tao. Dito natin nakita ang pagkakaiba ng wika sa iba't ibang probinsya. Kaya nga, iba't iba tayo ng wika. At iba-iba din ang tono at kahulugan. Halimbawa, sa Ilocano, awan, it means wala, hindi ba? Hindi sa Hilagay nun, sa atin hindi. Perme sa Cebuano means palagi, di ba?
So, magkaiba. Kagaya ng langgam, hindi ba? Langgam dito sa Cebuano at langgam din sa part ng Manila. So, iba talaga. Pag sinasabi nating wika sa iba't ibang rehiyon, may mga na may mga ano yun, may mga iba't ibang kahulugan at tono talaga ang iba't ibang rehiyon. So, kaya nga, panlalawigan. Halimbawa sa Ilocano, awinta problema, hindi ba? So, ibig sabihin nun, walang problema, hindi ba? So, kung hindi taga dun sa rehiyon, maaring may mga lingwahe kang hindi maintindihan o kaya hindi kayo magkakaintindihan kasi nga may mga wika tayo sa mga salita na iba pa naman pala sa kanila ang kahulugan. Yung, 'di ba, yung tono natin sa Cebuano, iba ng tono sa Ilocano, 'di ba? Mga ano ba tayo, mga yung tono natin parang nagagalit, hindi ba? So sa iba hindi, no? Pagsasabing nagagalit na ata siya pero hindi, sa atin normal lang 'yon. So magkakaibang tono, kahulugan, 'di ba? So another halimbawa, bola, hindi ba? Nambobola, hindi ba? So sa Cebuano, ang bola ay yung bola sa basketball or hindi kaya yung bola. Sa taga Maynila naman, hindi yung bola nila ay parang nambobola ka ba? Like, nang-aasar ka ba? Ganon. So, iba't ibang kahulugan nga sa iba't ibang rehiyon. Kaya panlalawigan. Dahil naunawaan lamang ng mga tao galing sa partikular na rehiyon. Kaya nga, kung pupunta ka ng isang rehiyon or sa ibang rehiyon, dapat mag-aral ka muna sa mga lingwahe. Baka nga may insulto ka doon or hindi mo siya maintindihan. So, kaya hindi ka ganun nanggaling. So, yun. Kaya alam mo kung ano ang panlalawigan sa under sa di formal na kategorya. So, tapos na tayo sa kategorya ng di formal. Dito naman tayo sa formal na wika. Ano kayang formal na wika? So, opposite lang siya sa di formal na wika. Ang formal na wika naman na nasa kategoryang formal ay ginagamit at kinikilala ng marami o mas malaking pangkat ng tao. Mayroon itong dalawang antas, wikang pambansa at wikang panitikan. Now, ang formal na wika, sinasabi dito, marami o mas malaking pangkat ng panitikan. Kasi nga, ang formal ay ito ang kategorya na malinaw tuntunin sa gramatika. Kumbaga, sinusunod talaga ang gramatika. Ginagamit sa mga dokumento, paaralan, pamahalaan, at formal na diskursyo. Talagang formal siya dahil yung audience ay mas marami kang kaharap. Kaya, formal yung pagsasalita mo or pagtalastasan mo. Dito tayo sa pampanitikan. Ito ay wikang ginagamit natin sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan tulad ng kwento, tula, kwento, sanaysay. Dahil ito na sa mga salitang ginagamit ay dapat piliing mabuti at pagsasaayos naman ito ay batay sa tamang istruktura at barilala. So, opposite siya. Opposite siya kay kolokyal, di ba? So, dito sa pampanitikan ay nakasunod talaga siya, yung pinapaayos ng tamang istruktura o barilala. Ito ay pinakamayamang uri ng wika. Again, ito ang pinakamayamang uri ng wika pagdating sa malalim at masining at yung matalinhagang salita. Halimbawa, lundayan, marikit at sinisinta, di ba? Napansin niyo ba na may mga
matalinhagang salita. Ginagamit ito sa ginagamit ito sa tula, hindi ba? Sa kwento at sanaysay, dula, at iba pa. Pumipili ng salitang para mas maging maganda at matingkad ang imahe sa isip ng mambabasa. Kumbaga, yung intention mo dito, yung gusto mong ipahiwatig talaga sa mambabasa, yung gusto mong iparating sa kanya kung ano ba yung imagination sa yung mambabasa or sa yung audience. Now, halimbawa, marikit, no? Sinasabi ng marikit, ibig sabihin maganda, no? Minamahal, sinisinta, ganun. Alala, gunita, hindi ba? Tala or between or tala. Between, tala, hindi ba? So, halimbawa, sa pangusap, sa bawat gunita ng kahapon, ikaw ang marikit na aking sinisinta. Hindi ba? So, bakit ito pampalitikan? Dahil masining at malalim ang salita. Hindi pang araw-araw ginagamit. Ano ba ibig sabihin ng malalim ang salita? Ibig sabihin, yung hindi ordinaryong salita, yung pinaiba yung salita, pero pinaiba yung salita, no, yung matilanghagang salita, pero yung kahulugan ay hindi nagbabago. Kaya malalim na sa matalaghangang salita na ginagamit. At hindi ito pang araw-araw na ginagamit dahil ito ay tulad ng dito sa akdang pampanitikan, sa tula, kwento, at sanaysay. So, punta tayo sa next. Ito, pambansa. Itinuturing itong pinakamataas na antas ng wika. Ginagamit ang wikang ito sa pamahalaan, paaralan, at pakikipagtalastasan. Gaya ng wikang pampanitikan, ang wikang pambansa ay mayroon ding istruktura at nakabatay sa mga alintuntunin ng mga barilala. Kaya nga, formal, kasi mas maraming pangkat ng tao yung audience mo, yung mambabasa, o sinasabi ko audience. So, bahagi ng wikang ito ang salitang kalayaan, edukasyon, politika, at ekonomiya. Ito ang pinakamataas na antas ng formal ng wika. Ito rin ang sinatawag na standard. Standard ito. Ano ba ibig sabihin? Itong wikang dapat nauunawaan ng lahat ng Pilipino. Kaya nga, politika, kasi bilang Pilipino, alam mo na yun, hindi ba? Alam mo na yung pambansa o di kayo mga salitang kalayaan, edukasyon, politika at ekonomiya. So, halimbawa, sa pangusap, ang edukasyon ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating lipunan. So, bakit ito pambansa? Dahil ito ang wikang ginagamit ng bansa o opisyal na formal na usapan. Pag sinasabi kasi nating formal na usapan, ito ay nakasunod sa istruktura at nakabatay sa alintuntunin ng baralila. So, sa kabubuan, ang antas ng wika ay nagbibigay upang piliin natin ang tamang paraan ng pakikipag-usap o pakikipagtalastas sa ating araw na pamumuhay. Now, iba't ibang level ng antas ng wika, ito ay nakaayon at nakadepende o nakaayon sa sitwasyon. Hindi mo pwedeng gamitin yung di formal sa formal na sitwasyon. Biga, nakaayon yun sa mga iba't ibang sitwasyon. Malaman natin kung kailan dapat casual, malaman natin kung kailan dapat formal, malalaman natin kung kailan dapat masining o regional ang ating pananalita. So, kung tama ang antas ng wika, mas nagiging malinaw at epektibo ang komunikasyon. Hindi lang komunikasyon, kundi ikaw mismo. Sa English, ito ay effective communicator at effective communication. So, sinasabi natin sa English, ito ay effective communication at effective communicator. Now, yun lang po ang aking tatalakayin ngayon sa antas ng wika, sa bahagi ng mga antas ng wika. Maraming salamat at salamat sa pagkikinig.